dapat gawin sa mga estudyanteng matitigas ang ulo? What are we going to do with the naughty students? Undesirable behavior, wherein the corporal punishment is not allowed anymore. The physical punishment is not allowed anymore. So, paano ba natin sila i-control o i-disiplina? Now, based on my experience, I'm not expert too, so I would like to share only kung ano yung mga na-experience ko, real experience na nangyari sa classroom. So, we have what we call the cool down room. So, ang ibang mga schools, especially the private school, kung may mga batang nagtatantrums, bisigaw sa loob ng room, na maka-apekto sa ibang mga bata din. So, pinapasok sila doon. Or we have what we call the chair, the timeout chair. Yeah, that's it. That's the exact word. The timeout chair. So, i-separate yung estudyante, doon muna sila sa corner, paupuin sila doon hanggang sila ay kumalma. Then, yes, we tried also the face on the wall. Tapos, o bigyan sila ng lines. Pasulatin sila ng lines, 50 lines, 100 lines. It depends on kung ano yung effective sa classroom ninyo. Meron din, na lalo yung mga bata na very competitive, minus points. So, isulat ang minus ang points nila sa score nila, sa quizzes nila. Or you can also write their names on the board. Tapos makita, lalo na dito sa Thailand na may sarili silang advisor kasi kami, mga subject teacher lang kami. So kapag isulat yung name nila sa board, tapos makita ng teacher na lagot sila. So yung Thai teacher na ang bahala sa kanila. Effective din yon. Or sasabihan namin sila na, I know your parents, or we can write on their homework notebook kung ano ang behavior o ano ang problema ng kanilang mga anak on that day. So once makita iyon ng parents nila, ayun, lagot sila sa mga magulang din nila. Ano pa bang iba? Kasi hindi nga pwedeng mamamalo ka, mag-ano ka. Hindi pwede, lalo na dito. Nako, marami ng mga teachers dito, Filipino teachers, na nangyari sa kanila yan. So, nawalan sila ng trabaho. So, ano ka pa sa news, which is not good for us na mga na mabuti naman nagtatrabaho dito sa Thailand.